Tumigil ka nga, Myla. Hindi pa natin sigurado kung siya talaga ang anak natin. Huwag ka munang magpadalos-dalos. At saka maraming pang iniisip ang bata ngayon. Huwag na tayong dumagdag pa. Tugon ni Edgar. Pero malakas ang kutob ko na siya talagang anak natin. Ang kinuha sa atin sa Samantha noon. Unang kita ko pa lamang sa kanya. Pakiramdam ko'y nakita ko na siya noon. At hindi pa magaan rin ang loob mo sa kanya. Siguro yun yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Pero wala tayong pruweba na siya ngayon. Hindi sapat na dahilan ang sinasabi mong lukso ng dugo para masabing siya ang anak natin. At saka ayoko mang isipin pero sa galit ni Samantha sa atin noon, imposibleng hindi niya pinaslang ang ating anak kagaya ng banta niya no sa atin. Bakit ba ganyan ka magsalita? Ayaw mo bang isipin na buhay ang anak natin, Edgar naman? Hindi sa ganon. Siyempre gusto ko rin isipin na buhay pa siya at sanga na ngay si Amaya na yon. Pero wala pang nagpapatunay na anak nga natin si Amaya. Tanging si Samantha lamang ang makakasagot ng tanong natin. Kailangan natin siyang mahanap at makita para makasiguro tayo. Hindi yung sinasabi mong lukso ng dugo. Uwi ka ni Edgar na pilit yung pinapaintindi sa kanyang asawa. Pero kung sakali man na tuotong ang anak natin si Amaya, paano natin ito sasabihin sa kanya? At kay Jeron, paano natin sasabihin sa kanya ang totoo? Dagdag pa ng lalaki. Napaupo na lamang sa upuan si Myla habang nag-iisip. Gumugulo naman ang sitwasyon nila. Niyakap na lamang siya ng asawa. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod nilang nabalitaan na sa tuwing umagay may nakikitang bangkay sa isang gilid na lamang. Wakwak ang tiyan nito. Butas rin ang may bandang puso. Karamihan sa mga ito yung mga babae at dalaga pa. Walang sino man ang nakakapagsabi kung sino ang tunay na salarin ng sunod-sunod na gabing patayan sa mga dalaga. Hindi kaya si Samantha ang may gawa ng lahat ng ito? Hindi kaya hinahanap niya si Amaya at ito ang naisip niyang paraan para mahanap siya? Saad ni Edgar sa kanyang asawa. Kararating lamang kasi sa kanila ng balitang may namatay na naman raw. Hindi ho totoo yan. Hindi ho yun magagawa ng aking inay. Biglang pagsingit ni Amaya sa usapan ng dalawa nang marinig ang usapang yon. Mawalang galang na ho, ngunit kahit na ganoon ang aking inay, hindi niya magagawang manakit o pumaslang ng tao, lalo na kung wala naman itong masamang ginagawa sa kanya. Dagdag pa ng dalaga. Hindi na lamang sumagot pa ang mag-asawa. Kung tutuusin may punto naman talaga ito. Base na rin sa pagkakakilala noon nila kay Samantha na hindi naman nananakit kung hindi rin siya sasaktan. Ngunit lahat naman ay nagbago. Isang gabi, mag-asamang naglalakad sina Jeron at Amaya. Ipinasyal kasi ni Jeron ang dalaga para naman mabawasan kahit papaano ang lungkot na nararamdaman nito. Salamat Jeron ha, dahil pinasaya mo ko. Kahit na hindi pa tayo ganun katagal magkakilala, ginagawa mo na ito sa akin. Hindi ko alam paano ko ito ibabalik sa'yo. Nakangiting saad ni Amaya. Hindi mo na kailangang suklian pa ang mga ginagawa ko para sa'yo. Sapat na sa akin ang maging masaya ka. Nakangiti ring tugon ni Jeron. Habang naglalakad ay napahinto sila ng may isang babae ang umarang sa kanilang daraanan galing sa matataas na damo sa tabi ng kalsada. Si Samantha. Inay! Halo-halong emosyon ang biglang naramdaman ng dalaga. Naroon ang kanyang saya na makita itong muli, ngunit din naroon din ang kanyang pangamba na baka bawiin siya nito. Kumusta ka na anak? Mukhang masaya ka kahit hindi ako kasama mo ah. Wika ni Samantha. Umalis ka na rito. Dubayan mo na kami. O kung hindi. Sabat ni Jeron na pumauna kay Amaya upang protektahan ito. Kung hindi, magtatawag ka ulit ng albularyo at ipapapas lang muli ako. Sa tingin mo ba, magagawa mo pa yun ngayon? Dahil ngayon pa lang, papaslangin na kita gaya ng ginawa ko sa mga kababaihan rito. Asik ni Samantha. Napakasama mo talaga. Mariing saad ni Jeron na hindi natatakot kay Samantha. Iyan ba ang gusto mong lalaki, anak?
Ang lalaking nagtatangkang ipapaslang ang sarili mong ina. Ganyan na ba katigas ang puso mo sa akin para sumama sa lalaking yan at iwan ako? Dagdag pa ni Samantha na unti-unting naglalandas ang kanyang mga luha. Hindi ko ganun, inay. Mahal na mahal kita, alam niyo po yan. Kung ganun, bakit mo ko iniwan at mas pinili ang lalaking yan kaysa sa akin? Alam mo, kung alam ko lang na ganito palang isusukli mo sa akin matapos kitang alagaan at kupkupin, pinaslang na sana kita noon pa. Hindi na sana ako nagbigay pa ng awa para sa isang katulad mo na walang utang na loob. Asik ni Samantha na may mataas na boses na at saka nagbagong anyo bilang aswang. Anong ibig niyong sabihin, kinupkup? Hindi mo ba ako tunay na anak? Kaya naisipan mong paslangin ako noon. Sabihin mo ang totoo, inay. Naluluha na rin saad ni Amaya. Tama ka. Hindi nga kita tunay na anak dahil ampun lamang kita. Pero gayon pa man, tinuring kitang parang tunay kong anak. Inalagaan at minahal. Pero ito lang pala ang igaganti mo sa akin. Ang piliin ng lalaking nagnais na paslangin ako. Galit na saad ni Samantha at biglang pinagaspas ang kanyang malalaking pakpak at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Nagtangka pang mga itong tumakbo, ngunit hindi na nila nagawa. Nahagip ng malalaking pakpak ni Samantha si Amaya dahilan upang matumba ito at bahagyang tumalsik. Samantalang si Jeron naman ay hawak ni Samantha kung saan ito talaga ang kanyang punterya. Napasigaw si Amaya na tinatawag ang pangalan ng lalaki. Ilang saglit pa'y tumating ang mag-asawang Myla at Edgar at lumapit sila sa kinaroroonan ni Amaya. Kung ganon, magkakasama na pala kayo, di mas maganda para sama-sama ko na rin kayong papaslangin. Asik ni Samantha habang hawak pa rin ang binata. Nakikiusap ako sa iyo. Bitiwan mo si Jeron. Huwag mo siyang idamay rito. Kung gusto mo sasama ulit ako sa iyo, basta pakawalan mo lang siya. Wika ni Amaya. Huli na, Amaya. Hindi na ulit may ibabalik ang lahat sa dati. Kaya mas maganda na magtapos na ang lahat sa gabing ito. Bitawan mo siya, Samantha, at huwag mo siyang paslangin. Dahil tiyak na pagsisisihan mo kapag ginawa mo yan. May naong saad ni Myla na nag-aalala para kay Jeron. At bakit ako magsisisi? Ang lalaking tuwang dahilan ng lahat kung bakit ako iniwan ng aking taksil na anak. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako iiwan ni Amaya. Kaya mas maganda na unahin ko na siya para kayo naman ang sunod. Mariing saad ni Samantha at saka nagtangkang gilitan ng leeg ang binata. Subalit hindi niya yun naituloy nang marinig niyang biglang sinabi ni Myla, "Anak mo siya." Iyon ang sabi ni Myla na nagpagulat sa lahat maliban na lamang kay Edgar. Tila panandali ang huminto ang oras dahil doon. Napailing naman si Samantha na hindi makapaniwala. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka lang. Matagal nang wala ang anak ko at nang dahil yun sa inyo. Kaya huwag mo sasabihin sa akin ang lalaking to ang anak ko dahil hindi yan totoo. Mariing wika ni Samantha. Totoo ang sinasabi ko, Samantha. Anak mo siya. Anak mo si Jeron. Anak niyo ni Edgar. Naluluwang saad ni Myla na nagpabandang una kina Edgar at Amaya. Tumigil ka na. Huwag mo nang pilugin pa ang ulo ko para lang iligtas ang lalaking ito. Naalala mo ba noong nasunog ang bahay mo at sinabi mong kasama mo roon ang anak mo? Hindi yun totoo. Dahil bago pa man tuluyang masunog ang bahay mo, may isang babaeng palihim na kinuwang sanggol na naroon. Siguro hindi niya maatim na may walang kamuwang-muwang na madadamay dulot ng gulo ng kanyang mga magulang. Kaya kinuha niya ang sanggol. Palihim na itinakas rin at hindi nakikita ng mga kasamahan niyang dahilan ng pagkasunog ng bahay mo. Natatandaan mo rin ba noong kinuha mo sa amin ang anak namin? Ilang araw lang ang lumipas noon nang may pumuntang babae sa amin at ibinigay ang sanggol.
Ikinuwento niyang tungkol sa bata, kung sino ang magulang nito. Naisip niya raw na sana ampunin ng sanggol pero natakot siya baka malaman mo na kinuha niya ang anak mo at siyang paslangin mo. Kaya nagdesisyon siyang ibigay na lamang sa amin ng sanggol. Gayon kami naman ang may alam ng tungkol sa'yo. Noong unay ayaw kong tanggapin dahil ayoko mag-alaga ng anak ng taong kumuha sa aking anak. Pero dahil sa labis na pangungulila ko sa anak ko na kinuha mo, unti-unti ko siyang tinanggap at minahal.